Nabigyan ng pagkakataon ang maraming maliliit na negosyo sa Cordillera Administrative Region na ibida ang kanilang mga produkto at serbisyo sa Impakabsat 2023. Yan ang ulat ni Sue Jin Kim. Sa murang edad na 12, nagsimula ng mag-aral maghabi si Maria. Kasama ng kanyang ina, pinatakbo nila ang kanilang negosyo ng pagbebenta ng iba't ibang klase ng damit. Naghabi po kami at nagboborda po ako kasi gusto ko pong may ikabubuhay po kaming lahat po. Para maipapamana po rin po ako sa mga anak ko po at mga apo ko po, ma'am. Isa si Maria sa 70 micro, small and medium enterprises mula sa Cordillera Administrative Region na nagdala ng kanilang mga produkto sa Festival Supermall Alabang para sa Impakabsat 2023. Ang Impakabsat ay isa sa mga inisyatibo ng DTI-CAR para matulungan ang mga negosyanteng Pinoy na tinamaan ng pandemya at iba pang natural na kalamidad. Ang ating mga binibigay sa ating mga MSMEs ay yung mga programa na magpapagaling sa kanila sa pagnenegosyo. At yun po ang negosyo center program natin. And then, they have already the businesses, and we also help them improve or develop products, ideate products. Ang taunang programa ay nagiging daan para maihatid sa publiko ang mga tanim at gawang Pinoy. Bukod sa mga habing damit, ilan sa mga produkto at serbisyong makikita dito ay iba't ibang pagkain at woodcraft, pati na ang mga furniture para sa bahay, tattoo at arts and crafts. May mga demonstrasyon din na inihanda ang DTI para maipamalas ang mga sayaw na pangpista at ituro ang ilang traditional at cultural skills gaya ng wood carving. Ang ating mga skills are craft. Actually, the Cordillera is known for their craft, good craft, and the prime industry that we have there is weaving, so we can have the weaving. And we also have the traditional pottery, demonstration on recycling, repurposing, and body tattooing, which is, of course, we have here today the descendants of Wangud. Paalala ng DTI, marami pa silang mga programang inilunsad para matulungan ang ating mga kababayan na kumita at mamuhay ng masaya at masagana. There are other intervening programs like improving their productivity and quality, and we have the shared service facilities, and we improve on their capacity to do business by the provision of financial assistances. Sue Jin Kim, para sa Bayan.